Bakit mahalaga na mayroon kang negosyo kahit mayroon kang trabaho? Ako nga po pala si Axel Manibo at mahigit ng 20 years na OFW dito po sa Milan, Italy at may 5 taon na po sa pagninegosyo na experience. At bago ko nga pala umpisahan ang ating topic na ito, pakinggan niyo po muna ang aking istorya. Noon dati po, ako po ay may trabaho na po ako noon bilang domestic. At sa kabutihang palad po, meron pa po akong isang trabaho na paglilinis po ng opisina. Matuwid, 2 po ang aking trabaho. Matagal din po ako nagtrabaho po dun sa opisina bilang cleaner at mahigit 7 taon po yun. At nung nawala po yun, so malaking kabawasan po dun sa aming income. O nalungkot po ako noon ng panahon na yun. At mahirap po talaga pagka po ang income mo ay iisa lang. Lalo na pag nagtatrabaho. Katulad ko noon ay ako lang po nagtatrabaho at si Mrs. wala pa pong trabaho dahil maliit pa po yung aking anak. Ngayon yun ang aking panganay. So may 3 na po akong anak. At may mga nahanap po ako ng mga pwede kong pagtatrabahuhan noon. Wala po akong makita noon na mga na pwede kong ipalit dun sa trabaho na yun. Mahirap talaga pag iisa lang ako ang trabaho. Naisipan ko po na magkaroon po ng mga sideline tulad po ng pagbebenta ng perfume. Na-experience ko din po magtinda ng pabango, magbenta ng mag-buy and sell ng bisikleta at marami pang iba. Nasabi ko po yun dahil mahirap po talaga pagka po iisa lang yung income mo. Nag-aalala ka baka pagka nawala yung trabaho mo, yung main na income mo, yung talagang malaking income mo, mahirap po talaga. Kaya ako po talaga gusto ko meron po akong second income. Kung kahit na maliit man ho ito, at least meron, no? At yun nga po ang nangyari. Marami po talaga na ang kagandahan po kung meron kang negosyo habang nagtatrabaho ka, ay yung unang-una po dyan ay yung security. At hindi ka nag-aalala kahit itong negosyo mo na ito ay maliit lang. At least meron. At yun talagang inaalala ko nung panahon na yun na kapag ka nawala po ang aking trabaho, kung hindi nyo po naitanong, ang trabaho ko po ay isang matanda. O inaalala ko pag nawala yung matanda na yun, paano na kaya kami? Yun po ang inaalala ko. Kaya sabi ko hindi po pwede na isa lang po talaga ang aking trabaho. At isa pa, malaking bagay po dahil pangalawa, additional income. Yan. At kapag meron kang additional income, so hindi ka mag-aalala nakakapusing ka. Maliban na lang kung gastador ka. Malaking bagay lalo na kapag marunong kang humawak ng pera. Meron ka talagang may ipon at sa maraming pagkakataon, marami talaga tayong ang mga additional expense na hindi mo talaga inaasahan. At pangalawa, matututo ka talaga na humawak talaga ng pera. Magkakaroon ka talaga ng learnings sa paghawak ng pera dahil kung naisip mo na magtabi, meron ka talagang may tatabi. At natututo ka talaga na mag-isip na maganda pala pag mayroon kang negosyo dahil ang pagninegosyo po ay hindi po ito fix, hindi kagaya ng trabaho. So, ang trabaho, pag meron kang 2 oras araw-araw, sa katulad po naming nagtatrabaho dito sa Italy, so kahit anong gawin mo pag ang oras mo ay 2 oras lang araw-araw, yun pa rin ang susuldon mo. Hindi kagaya ng pag nagninegosyo ka, yung 2 oras mo, pagka maganda ang negosyo mo, marami kang benta, so mas maraming kang kikitain kahit 2 oras pa rin yung pinagtrabahuhan mo.
Kaya maganda rin ho talaga meron kang negosyo. At ang pinakamaganda ho talaga sa pagnenegosyo habang nagtatrabaho, in the future, at pag-iisipan mo talaga na lumaki ito. At kung siseryosohin nyo po talaga, ito na po yung magiging career nyo balang araw. So, bukod dun sa sinabi ko nung una na para magkaroon ka ng security o kasiguraduhan na hindi magugutom yung pamilya mo, balang araw, ito yung magbibigay sa'yo ng magandang career balang araw sa pagnenegosyo. At maganda po yung mga ganong pagkakataon na binibigyan mo ng matuto yung sarili mo para mas malaki pa yung kitain para sa pamilya mo. So, ito nga, katulad nga na sinabi ko nga kanina, nung ako po ay wala pa po dun sa pagnenegosyo, lagi po akong sinasabihan ng aking amo na kung ako hindi kontento, pwede na ako maghanap ng ibang trabaho. Ngayon po, alam na meron po akong maliit na negosyo, hindi na po ako, hinihintay ko po na sabihin sa akin ng amo kong yun na kung hindi ka na kontento, pwede ka maghanap na ibang trabaho. Hinahantay ko talaga yon. At dahil nga gusto ko na po talaga mag full time sa pagnenegosyo. Yun po ang kagandahan nun. Bakit ko po ba sinasabi ang mga bagay nito? Para maraming mga OFW kagaya ko na matuto po na hindi lang naman po sa pagtatrabaho po. Dahil alam ko po na tayo pong mga Pilipino, mga OFW na katulad ko, likas na po sa atin ang pagiging masipag, matyaga, at yung pagiging lahat ng bagay na kahit hindi mo alam ay natututunan. Kaya bakit hindi mo aralin o hindi mo umpisahan na magnegosyo, hindi kagaya nung kung saka ka magnenegosyo pagdating mo sa Pilipinas, malay mo dito pa lang sa ibang bansa, kagaya ko, magkaroon ka ng negosyo. At sana, yun po ang aking gusto kong ma-encourage yung mga Pilipino na dumami tayong mga Pilipinong mga negosyante dito sa ibang bansa. At sana po may natutunan po kayo at marami pong salamat at huwag niyo po nga palang kalimutan na i-like and follow, so i-subscribe po ang ating channel upang sa gayon ay kung meron po tayong mga bagong video ay ma-notify po kayo. At kung meron po kayong mga katanungan, meron po kayong mga comments, mag-comment lang po kayo dyan sa baba at sasagutin po natin at gagawan po natin yan ng topic sa susunod na video. At marami pong salamat at mag-ingat po kayong lahat at huwag niyo pong kalimutan na manalangin at huwag sumuko sa buhay. Marami pong salamat, mag-ingat kayong lahat and God bless po.